Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon para mabuhay buwan-buwan, makinig kayo ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong Disyembre. Hindi ito simpleng update lang, ito ay impormasyon na kailangan ninyong malaman upang hindi kayo maubusan ng pera sa gitna ng Christmas season. Maraming retirees ang naguguluhan ngayong Disyembre dahil may mga nakakatanggap na ng kanilang 13th month pension, may iba namang naghihintay pa rin at may mga balita pang kumakalat tungkol sa 15,000 piso na payout. Ano ba talaga ang totoo? Kailan dumating ang pera? At paano ninyo matitiyak na makukuha ninyo ang buo ninyong karapatan? Kayo ba ay may SSS number na nagtatapos sa digit na 1 hanggang 5? O kayo naman ay government retiree na may GSIS account? Ang pagkakaiba ng dalawang numero na yan ay makakaapekto sa eksaktong araw na darating ang inyong pera sa bangko. At alam ninyo ba na may mga pensioner na hindi nakakatanggap ng buo nilang pension dahil may mga deductions na hindi nila inaasahan? Mayroong mga nakalimutang bayarin sa SSS loans, may mga dependents na hindi na qualified pero patuloy pa ring nakakakuha ng share at may mga technical issues sa bank accounts na nagiging dahilan para ma-delay o ma-reduce ang pensyon. Ito ay seryosong problema lalo na ngayong Pasko kung saan bawat piso ay mahalaga para sa ating mga pamilya. Kaya manatiling nakatuon at ipapakita ko sa inyo ang buong schedule, ang tamang halaga na dapat ninyong matanggap, at kung paano ninyo maiiwasang mawalan ng kahit 1 sentimo. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng katanungan na nasa isip ng lahat ngayong Disyembre. Kailan nga ba talaga makakatanggap ng pensyon ang mga SSS at GSIS pensioners para sa buwan ng Disyembre? At totoo ba ang mga balitang may special one-time payout na 15,000 piso? Una sa lahat, linawin natin ito ng maayos. Ang SSS at GSIS ay magkaibang institusyon at mayroon silang sariling schedule ng pagbabayad. Hindi sila nagsasabay ng release dates at hindi totoo na may iisang malaking payout na ibibigay sa lahat ng retirees ng sabay-sabay. Ang SSS ay para sa mga private sector employees, overseas workers at self-employed, habang ang GSIS naman ay para sa government employees. Kaya naman ang schedule ng dalawa ay magkakaiba talaga. Para sa mga GSIS pensioners, medyo simple ang sistema ninyo. Traditionally, ang GSIS ay naglalabas ng pensyon tuwing ika-8 ng bawat buwan. Pero para sa Disyembre 2025, may magandang balita para sa inyo. Ang GSIS ay nag-announce na ina-advance nila ang December pension mula December 8 papunta sa December 5, 2025. Oo, tama po ang narinig ninyo, December 5 pa lang ay makikita na ninyo sa inyong bank account ang inyong regular monthly pension. Ito ay ginawa para magkaroon kayo ng mas mahabang panahon na maghanda para sa Pasko at bagong taon. Kung kayo ay nakarehistro sa e-crediting system ng GSIS at nakalink ang inyong UMID card sa inyong bank account, automatic na makikita ninyo ang pera sa Disyembre 5. Walang kailangang gawin, walang kailangang puntahan, diretso sa inyong account ang deposito. Ngayon naman para sa mga SSS pensioners, medyo mas komplikado ang sistema dahil hindi lahat ay sabay-sabay na makakatanggap. Ang SSS ay gumagamit ng staggered payment system na batay sa huling 2 numero ng inyong SSS number o kung tawagin nila ay penultimate digit, ibig sabihin ay ang second to the last na numero. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34-100-23,456, ang penultimate digit ninyo ay 7. Ngayong Disyembre 2025, ang SSS ay naglabas na ng 13th month pension kasama ang regular December pension.
Ito ay nailabas ng mas maaga kaysa dati, simula November 29, 2024 pa. Oo, tama kayo nang narinig, noong taong nakaraan pa nila inilabas ang advance payment para sa 2024 at ngayong 2025 ay patuloy pa rin ang ganitong sistema. Ang unang batch ng pensioners na may date of contingency within the 1st to 15th day of the month ay nakatanggap na noong November 29. Ang pangalawang batch na may dates within the 16th to the last day of the month ay nakatanggap noong December 4. Pero para sa regular monthly pension ngayong 2025, ang schedule ay ganito. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 hanggang 5, ang inyong pension ay maaaring dumating anytime between December 1 to December 15. Kung naman ang digit ninyo ay 6 hanggang 0, ang inyong pera ay maaaring dumating between December 16 to December 31. Ang eksaktong araw ay depende rin sa processing ng inyong bangko, kung weekend o holiday, at kung PesoNet participating bank ba ang ginagamit ninyo. Tandaan, maraming pensioners ang nabibigla dahil ang akala nila ay may additional 15,000 pisong payout pa on top of their regular pension. Linawin natin ito, ang 15,000 piso na sinasabi ng mga tao ay hindi isang special ayuda o bonus. Ito ay nanggagaling sa combination ng inyong regular monthly pension plus ang ika-13 buwang pension na equivalent din sa inyong regular pension. Halimbawa, kung ang regular monthly pension ninyo ay 7,500 piso at ang 13th month pension ninyo ay another 7,500 piso, ang total ay 15,000 piso. Kaya ang ibang pensioners ay nakakakita ng mas malaking amount sa kanilang bank account sa Disyembre, pero ito ay dahil sa pagsasama ng dalawang payments, hindi dahil may extra ayuda. Para sa mga GSIS pensioners, may additional Christmas cash gift na ibinabalik ang GSIS ngayong taon. Ito ay equivalent to 1 month's pension or 10,000 pesos, whichever is lower. Ibig sabihin, kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, makakakuha kayo ng 8,000 piso Christmas gift. Pero kung ang pensyon ninyo ay 12,000 piso o mas mataas, ang maximum na makukuha ninyo ay 10,000 piso lang. Ito ay nai-credit na sa Disyembre 4, 2025 para sa 411,692 karapat-dapat na pensioners, kasama na dito ang mga pro-rata pensioners at portability law retirees na dati ay hindi kasama sa benefit na ito. Kaya lahat ng ito ay nagdudulot ng impresyon na malaki ang pera ngayong Disyembre, at totoo naman talaga dahil mas marami ang dumadating na benefits kaysa sa normal na buwan. Pero huwag kayong magpakampante dahil may mga bagay na dapat ninyong suriin upang masiguro na makukuha ninyo ang buong halaga ng inyong karapatan. Una, siguraduhin na updated ang inyong bank account information sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng pera dahil ang nakaregister na bank account sa sistema ay luma na, sarado na o may mali sa account number. Kung kailangan ninyong mag-update, puntahan ninyo ang My SSS portal para sa SSS members o ang GSIS Touch mobile app para sa GSIS members. Diyan kayo pwedeng mag-update ng bank details nang walang kailangang pumunta sa opisina. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioners, kailangan ninyong kumpletuhin ang Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. Ito ay isang requirement na ginagawa tuwing taon para i-verify na kayo ay buhay pa at eligible pa rin na makatanggap ng pensyon. Pwede ninyong gawin ito through the facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app kahit nasa bahay lang kayo. Kung hindi kayo makakumpleto ng APIR, ang inyong pensyon ay pwedeng masuspend. Ngunit kahit masuspend,
pwede pa rin kayong makakuha ng Christmas cash gift basta ma-reactivate ninyo ang account bago ang December 31st, 2025. Kaya kung suspended ang inyong pension ngayon dahil sa APIR, magmadali kayong kumpletuhin ito. Pangatlo, bantayan ninyo ang mga loans o utang na mayroon kayo sa SSS o GSIS. Kapag mayroon kayong outstanding balance, ang sistema ay automatic na nagde-deduct mula sa inyong monthly pension. Maraming pensioners ang nagtataka kung bakit mas mababa ang natanggap nilang pera kaysa sa inaasahan nila, at ang dahilan ay dahil may automatic salary loan deduction, calamity loan deduction, o overpaid amounts na kinakaltasan. Suriin ninyo ang inyong account kung ano ang actual remaining balance ng loans ninyo. Para sa SSS, may plano silang pababain ang interest rate ng salary loan at calamity loan mula 10% to 7% sa 2025. Kaya ito ay good news para sa mga nag-a-avail ng loans. Ikaapat, para sa mga pensioners na may dependents, siguraduhin na ang lahat ng inyong dependents ay qualified pa rin. Ang dependents pension ay maaaring masuspend kung ang dependent ay naging employed na, nag-asawa na, o lumampas na sa edad na 21 taong gulang maliban na lang kung sila ay permanently incapacitated. Kung may dependent kayo na hindi na qualified pero patuloy pa ring nakakakuha ng pension, kailangan ninyong mag-report sa SSS or GSIS dahil kung hindi, baka maklasify ito as overpayment at babawiin sa future pension ninyo. Ikalima, kung kayo ay 80 taong gulang o mas matanda at nakatira sa Pilipinas, ang SSS ay nag-review ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP requirements para sa inyo. Dati, kailangan talaga ang yearly submission ng proof of life, pero ngayon ay may mga bagong guidelines na ginagawa para mas madali para sa matatandang pensioners. Huwag kayong mag-alala dahil ang SSS ay nag-conduct pa nga ng home visits sa mga pensioners na nahihirapan pumunta sa branches. Maraming pensioners din ang nagtatanong kung tax-free ba ang pension income. Ang sagot ay oo. As of now, ang pension income mula sa SSS at GSIS ay hindi taxable under Philippine law. Ibig sabihin, ang buong amount na natatanggap ninyo ay hindi na kinakaltasan ng income tax. Ito ay isang relief lalo na para sa mga retirees na ang pension lang ang source of income. Pero tandaan na ang ibang income sources tulad ng rental income, business income, o investment income ay taxable pa rin. Kaya dapat ninyong i-declare ito sa BIR kung applicable. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga updates at bagong pulisiya na dapat ninyong malaman para sa 2025. Para sa SSS pensioners, may magandang balita dahil may multi-year pension increase na ipinatutupad simula Setyembre 2025. Ito ay 10% increase para sa retirement at disability pensioners sa unang taon at additional increases sa 2026 at 2027 hanggang umabot sa total of around 33% over 3 years. Para sa survivor pensioners, mayroon namang around 5% increase annually na magkakaroon ng total of 16% increase over 3 years. Ang pension increase na ito ay automatic, hindi kayo kailangan mag-apply. Kung kayo ay active pensioner noong effectivity date, makakakuha kayo automatically ng adjusted amount. Ang first batch ng increase ay makikita ninyo sa October 2025 crediting, kaya bantayan ninyo ang inyong bank statements. Para naman sa GSIS pensioners, ang pension ninyo ay nakabatay sa highest salary credit ninyo at sa number of years of service. Hindi tulad ng SSS na may fixed percentage increase, ang GSIS pension increases ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees at karaniwang ibinibigay lang after 5 years of receiving regular pension.
Kaya kung kayo ay bagong retiree, kailangan ninyong maghintay ng 5 taon bago kayo maging eligible para sa pension increase. Pero meron namang regular adjustments based on inflation at cost of living, kaya hindi naman totally stagnant ang amount. Tandaan din na para sa mga GSIS members na separated from service before age 60 at nag-start na makatanggap ng regular pension between 2021 to 2025, kayo ay magiging eligible for the Christmas cash gift after 5 years as a regular pensioner. Kaya kung nag-start kayo noong 2021, by 2026 ay eligible na kayo sa cash gift. Kung 2025 naman, kailangan ninyong maghintay until 2030. Mahalaga na maintindihan ninyo ang timeline na ito para hindi kayo umasa ng mali. Maraming din ang nagtatanong tungkol sa Portability Law o RA 7699. Ito ay nagbibigay daan sa mga workers na nag-transfer mula private sector to government service o vice versa na pagsama-samahin ang kanilang contributions sa SSS at GSIS para makakwalify sa social insurance benefits. Ngayong taon, ang GSIS ay nag-include na sa Christmas cash gift ang mga portability law pensioners na dati ay excluded. Ito ay isang malaking bagay dahil recognition ito ng combined service ng mga workers na nag-contribute sa both systems. Kung kayo ay portability law pensioner, dapat kayong nakareceive ng notification mula sa GSIS tungkol sa inyong eligibility para sa cash gift. Kung hindi kayo nakatanggap, i-verify ninyo ang inyong status through the GSIS hotline o sa nearest branch. May mga pensioners din na nag-avail ng lump sum payment options. Para sa SSS, may option na 18 buwang advance pension na kung saan makakakuha kayo ng equivalent ng 18 buwang halaga ng pensyon sa isang lump sum. At after that, ang regular monthly pension ay magsisimula na sa ika-19 na buwan. Kung nag-avail kayo ng option na ito, kailangan ninyong i-mark ang calendar ninyo kung kailan magsisimula ulit ang monthly pension para hindi kayo malito. Para naman sa GSIS, may 5 taong lump sum option kung saan makakakuha kayo ng equivalent ng 5 taong halaga ng pension. At pagkatapos ng 5 taon, magsisimula na ulit ang lifetime monthly pension. Ang mga nag-avail ng options na ito ay may different schedules at hindi kasama sa regular monthly pension crediting hanggang sa magsimula ulit ang monthly payments. Pag-usapan natin ang mga common issues at kung paano ninyo ito maaayos. Una, kung walang pera na dumating sa expected date ninyo. Ang unang gagawin ninyo ay i-check ang inyong bank account status. Siguruhing active pa rin ang account at walang issues. Minsan kasi, ang bank ay nag-freeze ng accounts dahil sa inactivity o dahil may suspicious transactions. Pangalawa, i-verify kung tama ang bank account details na nakaregister sa SSS o GSIS. Pwede ninyong tignan ito sa My SSS portal o sa GSIS Touch app. Pangatlo, kung lahat ng details ay tama pero wala pa ring pera, tawagan agad ang SSS hotline sa 1455 o ang GSIS Contact Center sa 888-74747. Sabihin ninyo ang inyong SS number o BP number at ang issue ninyo. Madalas, ang delay ay dahil sa technical glitches o processing backlogs at pwede nilang i-expedite ang resolution ng problema ninyo. Kung urgent, pwede kayong pumunta sa nearest SSS or GSIS branch. Pero dahil mahaba ang pila lalo na ngayong Disyembre, mas maganda kung tawagan muna ninyo bago pumunta. Isa pang common issue ay ang partial payments o mas mababa ang natanggap kaysa sa expected. Una, i-check ninyo kung may outstanding loans o deductions. Makikita ninyo ito sa inyong pension slip o sa online account ninyo. Kung may overpayment sa nakaraang buwan dahil sa dependent na nag-asawa or naging employed, ang SSS or GSIS ay pwedeng mag-deduct mula sa current month's pension. Pangalawa, kung recent lang kayo nag-retire,
at ito ay first few months pa lang ng pension ninyo, possible na hindi pa final ang computation at may adjustments pa na ginagawa. Pangatlo, kung wala kayong nakikitang valid reason para sa reduced amount, mag-file kayo ng query sa SSS or GSIS. Meron silang dispute resolution process para sa ganitong cases at kung proven na may error sa kanilang side, babayaran nila ang kulang sa next crediting. Huwag kayong mahiyang magtanong o mag-complain dahil yan ay karapatan ninyo at pera ninyo ang pinag-uusapan. Para sa mga nasa abroad or overseas, pwede pa rin kayong makatanggap ng pension through international remittance. Ang SSS at GSIS ay may arrangements sa certain banks at remittance centers para sa overseas pensioners. Pero kailangan ninyong kumpletuhin ang Foreign Pensioner Datasheet at iba pang requirements. May annual revalidation din para sa overseas pensioners para i-verify na kayo ay buhay pa. Ito ay pwedeng gawin through Philippine embassies or consulates or through online systems depende sa bansa ninyo. Ang challenge lang para sa overseas pensioners ay ang exchange rate at remittance fees na maaaring kumain ng kaunti sa amount, kaya mas maganda kung direct deposit sa Philippine bank account na lang at ang kamag-anak ninyo na sa Pilipinas ang mag-withdraw kung kinakailangan. Pag-usapan naman natin ang strategies para ma-maximize ang inyong retirement income ngayong Disyembre at para sa future months. Una, kung meron kayong multiple sources of pension, halimbawa SSS at GSIS dahil nag-transfer kayo ng work, siguraduhin na maximize ninyo ang benefits sa both systems. Pag-aralan ninyo ang portability law at kung paano nito maapektuhan ang total pension amount ninyo. Pangalawa, kung mayroon pa kayong voluntary contributions na pwede gawin, consider ninyo ito lalo na kung kayo ay below 65 taong gulang at naghahanap pa ng paraan na magtaas ng future pension. Sa SSS, pwede kayong mag-voluntary contributions kahit retired na kayo hanggang edad 65 at ito ay maaaring mag-increase sa pension amount ninyo. Pangatlo, bantayan ninyo ang investment opportunities para sa extra funds ninyo. Ngayong Disyembre, mayroon kayong mas malaking cash dahil sa 13th month pension at Christmas cash gift para sa GSIS. Huwag kayong mag-impulse spending. Set aside ng emergency fund at i-consider ang low-risk investments tulad ng time deposits, bonds, o mutual funds na suitable for retirees. Ika-apat, mag-budget ng maayos. Gumawa ng monthly budget plan na nagsasama ng lahat ng fixed expenses tulad ng utilities, groceries, maintenance medicine, at house rent or amortization. Ilaan din ng budget para sa unexpected expenses at para sa small pleasures like occasional dining out o regalo sa mga apo. Ikalima, mag-take advantage ng senior citizen discounts at benefits. Bilang senior citizen, entitled kayo sa 20% discount sa medicines, 20% discount sa restaurants, priority lane sa banks at government offices, at maraming iba pa. Ang gamitin ang discounts na ito ay parang instant savings sa inyong monthly expenses. Ika-anim, kung meron kayong health concerns, siguraduhing regular kayo sa check-up at kumukuha ng prescribed maintenance medicines. Ang prevention ay mas mura kaysa sa treatment at ang PhilHealth benefits ninyo as pensioners ay tumutulong sa medical expenses. Ikapito, join ninyo ang online communities o support groups ng fellow pensioners. Maraming Facebook groups o community organizations para sa SSS at GSIS pensioners kung saan nagbabahagi ng updates, tips, at experiences. Ito ay nakakatulong para updated kayo sa latest policies at para may mga taong pwede ninyong tanungan kung may concerns kayo. Tandaan din na may mga scammers na nagtatarget ng pensioners lalo na ngayong holiday season. Huwag kayong magbigay ng personal information tulad ng SSS number, UMID card details, online banking passwords, o one-time passwords sa kahit sino through text, email, o phone call.
Ang legitimate na SSS o GSIS representatives ay hindi hihiling ng sensitive information through these channels. Kung may tumatawag na nagsasabing nanalo kayo ng raffle o may additional benefits na kailangan lang ninyong magbayad ng processing fee, red flag na yan. Ang SSS at GSIS ay hindi nagra-raffle at ang lahat ng legitimate benefits ay automatic at walang processing fee. Kung may doubts kayo, tawagan ninyo directly ang hotline ng SSS or GSIS gamit ang official number sa website nila, hindi yung number na binigay ng tumawag sa inyo. Pagdating sa end-of-life planning, mahalagang pag-usapan ninyo sa inyong pamilya ang tungkol sa survivor benefits. Kapag ang pensioner ay pumanaw, ang surviving spouse at qualified dependents ay pwedeng makatanggap ng survivor's pension. Para sa SSS, ang spouse at mga dependent children ay pwedeng mag-claim. Para sa GSIS, same din. Pero kailangan nilang mag-file ng claim with the required documents tulad ng death certificate, marriage certificate, at birth certificates ng dependents. Ang proseso ay pwedeng tumagal ng ilang buwan, kaya importante na aware ang inyong pamilya sa steps na kailangan nilang gawin. I-document ninyo ang lahat ng inyong pension information, account numbers, at contact details sa isang safe place na alam ng inyong trusted family members. Ito ay makakatulong sa kanila na mag-process ng claims kung sakaling kailangan. Sa pagtatapos, ang susi sa successful retirement ay ang information at preparation. Ngayong Disyembre 2025, maraming bagong policies at updates ang SSS at GSIS na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon. Ang 15,000 piso na naririnig ninyo ay combination ng regular pension, 13th month pension, at para sa GSIS, ang Christmas cash gift. Ang mga petsa ng payout ay depende sa kung SSS o GSIS kayo at sa digits ng inyong member number. Para sa SSS, bantayan ninyo ang December 1 hanggang 31 depende sa inyong digit. Para sa GSIS, ang December 5 para sa regular pension at December 4 para sa Christmas cash gift. Siguraduhing updated ang inyong bank accounts, kumpleto ang APIR para sa GSIS, walang outstanding issues sa loans, at aware kayo sa lahat ng deductions na maaaring mangyari. Samantalahin ang pension increases na nagsisimula sa 2025 at magplano ng maayos para sa inyong financial future. Huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS or GSIS kung may hindi kayo maintindihan dahil mas maigi na ang sigurado at informed kayo kaysa mag-assume at magkamali. Ang inyong pensyon ay bunga ng mahabang taon ng inyong pagtatrabaho at kontribusyon, kaya deserve ninyong makatanggap ng buo at on time. Maligayang Pasko sa inyong lahat at sana ay makatulong ang impormasyong ito na gawing mas maayos at mas sigurado ang inyong Disyembre at ang mga susunod pang buwan. Ingat kayo palagi at panatilihing updated sa lahat ng official announcements mula sa SSS at GSIS.